DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, 22 ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, US President Donald Trump naglabas ng ilang executive orders sa day 1 nito sa White House. Kabilang ang may kaugnayan sa immigration at pagkalas sa World Health Organization. Ang WHO po ay isa sa pinakamalaking nagpopondo. WHO. Ang Amerika po ang isa sa pinakamalaking nagpopondo sa WHO. Pangulong BBM nagpaabot ng pagpati kay Donald Trump sa muli nitong pag-upo bilang US President. Contempt order ng House Quad Committee laban kay dating PDEA Chief Wilkins Villanueva binawi na. Colonel Grijaldo muli namang na-cite in contempt. Pastor Apollo Kiguloy isinugod sa ospital dahil sa pneumonia. Dalawang South African national arestado sa bitbit na 97 million pesos na laga ng shabu sa NAIA. Tatlong weather systems patuloy na makakaapekto sa bansa. Malamig na panahon sa Luzon. Asahan dahil naman sa amihan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, patuloy na makakaapekto ang tatlong weather systems sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng mas malamig na panahon at pabugso-bugsong pagulan ang northeast monsoon o amihan sa ilang bahagi ng Luzon, habang ang shear line at easterlies naman ang magdudulot ng mga pagulan at thunderstorms sa eastern Visayas at Caraga region. Sinabi ng Pag-asa na ang amihan ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon sa susunod na 24 oras kasama ng Metro Manila at rest of Luzon. Asahan naman ang maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms sa northern at eastern Samar. Epekto ito ng shear line at yung pagsasalubong ng malamig na hangin mula sa amihan at mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean. Nag-iingat ang Pag-asa mga residente sa mga nasabing lugar dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport ang 14,396 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Nagkakahalaga ito ng 97.89 million pesos. Tinangkang ipuslit ng isang pasahero sa NAIA Terminal 3 noong Enero 16. Nakita ang kahinahinalang dala ng pasahero sa isinagawang x-ray scanning, kaya idinaan ito sa canine inspection at physical examination kung saan nadiskubre ang illegal drugs na nakatago sa luggage ng dalawang South African national na galing ng Dubai. Ang operasyon ay sinagawa ng BOC sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA-IADITIG. Ang nakumpiskang mga ilegal na droga ay bibigay sa pangangalaga ng PIDEA at magsasagawa naman ito ng investigasyon upang makapagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga suspect. Kinilala naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang maigting na pagbabantay ng mga tauhan ng hensya laban sa smuggling. Nangako naman ang BOC NAIA sa ilalim ng pamumuno ni District Collector Attorney Yasmin Mapa, ipagpapatuloy ang maigting na pagbabantay katuwang iba pang mga ahensya ng gobyerno upang mapigilan ang smuggling ng iligal na droga at iba pang kontrabando papasok ng bansa. Maganda umaga din kay Dr. Yeye Manawis yan sa NAIA BOC. Lumagdagad ng ilang executive order ang bagong upong US President na si Donald Trump sa unang araw pa lamang sa White House. Kabilang sa unang ipinatupad na executive order ni Trump ang pagpapawalang sala
sa halos lahat ng mga taga-suporta niyang kinasuhan dahil sa naging riot sa US Capitol noong 2021. Nangangahulugan ito na hindi na mahaharap sa anumang legal consequence ang mahigit 1,590 katao na matake sa mga pulis at mga tauhan ng US Capitol noong January 6, 2021. Habang inaasahan na maagang makalalaya ang nasa 14 na naunang nahatulan dahil naman sa kaparehong kaso. Samantala, pinawalang bisa naman ni Trump ang 78 Executive Order ni dating President Joe Biden na nangangalaga sa karapatan ng LGBTQ plus community, racial minority at mga marginalized Americans. Ayon din kay Trump, 2 kasarian lamang ang kikilalanin ng kanyang administrasyon, babae at lalaki lang. At hindi na yon mababago. Kakalas na ang Estados Unidos sa World Health Organization o WHO. Ito ang isa sa mga inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang inaugural speech. Pinuna rin ito ang kapalpakan umano ng WHO sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at iba pang World Health Crisis. Nabigo rin na niya ang WHO na malayang kumilos mula sa tinatawag niyang inappropriate political influence of WHO member states. Hindi na naman patas ang laki ng siningil na kontribusyon ng WHO sa Amerika kung saan ikukumpara sa iba pang mga malalaking bansa gaya ng China. Ang US kasi ang pinakamalaking financial backer ng WHO na nag-aambag na nasa 18% ng kabuuan nitong pondo. Dahil dito oras na matuloy ang pagkalas ng Amerika, ititigil na nito ang lahat ng pinansyal na kontribusyon sa mga gawain ng World Health Organization. Isa sa mga pinakamalaking pinopondohan po ng Amerika sa kampanya ng WHO ay ang laban sa tuberculosis. Inayuan naman ang Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Amerika na kusang loob na lamang umuwi bago pa maipa-deport. Ito ay kasunod ng ipinahayag ni US President Donald Trump na magsasagawa ito ng mass deportation ng mga illegal immigrants sa Estados Unidos. Yan man sa palagay ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, hindi muna kailangang mag-alala mga Pilipinong naninirahan sa Estados Unidos. Posible daw kasing pinaka-target ng administrasyon ni Trump ang mga illegal aliens na pinasok ni dating Pangulong Joe Biden. Pero binigyan din ni Yusek De Vega na mas mainam ng kusang umalis ng bansa kaysa mapa-report at hindi na payagang makabalik pang muli ng Amerika. Kung nabahala sila, kusang loob na silang umuwi kaysa ma-deport pa. Kasi kung ma-deport, hindi na makakabalik. Ang tinatarget ng Presidente Trump o yung administration niya, hindi mga Pilipino, meron silang tinatarget ng mga illegal alien, yung mga pinasok ni Biden, mga Latino yun, hindi naman Pilipino yun. Mga kriminal na illegal alien. Kaya, kung law-abiding ang mga kababayan natin, siguro, hindi naman nila kailangan, hindi naman sila kailangan mag-alala na mag-deport sila, no? Umasa naman ang Pangulong Bongbong Marcos na makakatrabaho si US President Donald Trump. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng pagpapabot ng pagbati kay Trump tapos ang formal nitong pananumpa sa pwesto bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Tinayag din ng Pangulong Marcos na magpapatuloy ang matatag at matagal ng alyansa ng Pilipinas at ng US sa pagtataguyod ng seguridad at kaunlaran sa buong rehiyon. Muli namang ikinalas ni US President Donald Trump ang Amerika sa Paris Climate Agreement, isang kasunduan para labanan ng climate change. Ginawa nito ni Trump sa paniniwalang nakakaperwisyo na sa ekonomiya ng Estados Unidos ang naturang agreement. Sa kasunduan, pinalilimitahan sa mga kasamang bansa ang kanilang greenhouse gas emission na naglalayong maibsan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Ayon sa Pangulo ng Amerika, hindi makatarungan na lubos na naapektuhan ang kanilang bansa, partikular na ang pagkawala ng trabahong milyong Amerikano dahil lamang sa agreement. Samantalang iba pang malalaking bansa gaya ng China at India ay malayang nakapagpupulyot ng walang kabayaran. Bunsod nito, nagdesisyon ang second-time president na kumalas na sa agreement kasabay ng pagdedeklara rin ng National Energy Emergency para palawakin pa ang oil at gas production.
inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Magandang umaga, Pilipinas! Katabi ni President Trump doon sa inaugural ball, si Elon Musk. Dito sa atin, ang alok lang natin kay Elon Musk, espasyo para sa pag-ooperate ng kanyang fabrication ng Tesla. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Meron hong napakalaking opportunity para mag-invest sa Pilipinas si Elon Musk. Ay, mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo ay nagsashower, gamit ang Shield Bath Soap, ito ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 4,000. Mahiwagang tunog! Yung isang item dyan ay ginagamit pagkatapos yung mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, hindi lahat kasi hindi naman lahat afford yan. Meron din, mura naman siya, kaya lang yung iba hindi naman talaga nangangailangan yan. Yung mga O-Club, halimbawa, naligo, diba? Gumamit ng Shield Bath Soap. Hindi kailangan yan. Ang inyo pong masagot. Yan giveaway na yan Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Okay? Ayan, giveaway na yung sagot Mag-showbiz muna nga tayo. Butch Anson Roa Rodrigo may malaking selebrasyon sa kanyang 80th birthday. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Malaking selebrasyon ang pinaghahandaan ngayon ng veteran actress at chairperson ng Mowal Fund na si Butch Anson Roa Rodrigo para sa kanyang 80th birthday. Dito na rin itutuloy ang paglunsad ng kanyang librong pinamagatang Grateful na sinimulan pa niya 10 years ago. Pero bago yan, ay magkakaroon muna sila ng grand family reunion sa kanyang mismong kaarawan sa January 30 na kung saan ay mag-uuwian dito ang kanyang mga anak galing Amerika. Sa January 31 ay nagproduce pa siya ng isang retro concert. Tampok ang mga magagaling na singers noong 70s at 80s na sina Nanette Inventor, Mitch Valdez, Rayan Fuentes, Ding Mercado, Pat Castillo at Lea Navarro. At sa buwan ng Marso ay doon na nga niya ilulunsad ang kanyang libro. Ang sabi pa ni Tita Butch, wala na siyang ibang mahihiling pa sa kanyang 80th birthday kundi pawang pasasalamat na lamang. Ang lahat pa na malikom dito ay mapupunta sa Mowal Fund para sa ating movie industry. Kahit ang mga regalo sa kanya ay gusto niyang ibigay na lang sa Mowal Fund. Ang sabi pa ng iginagalang at magaling na aktres, malaking achievement na sa kanya na umabot siya ng 80 na nagtatrabaho pa at meron pa rin daw siyang ginagawa at meron pa rin siyang silbi sa industriya. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Butch Anson Roa Rodrigo. Yung every morning, yung pag-gigising ako sa umaga, kami ni Kim, 85 siya. Pag-gising namin sa umaga, thank you, buhay pa tayo. Yan ang pahayag ni Butch Anson Roa Rodrigo na pawang pasasalamat na lamang daw ang kanyang masabi ngayong magi-80 years old na siya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. Happy birthday, Tita Butch. Ibinaba naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang bayad na pinapato nito sa electronic games o e-games sa layong labanan ng paglaganap ng illegal online gaming sa bansa.
Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, mula 35% ibinaba na itong e-games fee sa 30%. Simula yan ng January 1, 2025 bilang bahagi ng pagsisikap na malabanan ng iligal na operasyon sa paglalaro. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tenco, mahihikayat ang mga hindi rehistradong online gaming operators na gawing legal ang kanilang operasyon. Bukod dito, ibinaba na rin ng PAGCOR sa 25% ang bayad sa e-games na pinatatakbo naman ng mga integrated resort bilang konsiderasyon sa kanilang mas mataas na gastusin at pasilidad. Binigyan din pa ni Tenco na sa pamamagitan ng pagbababa ng kanilang share rates, ang PAGCOR ay lumilikha ng isang favorable regulatory environment at nahihikayat ang mga hindi rehistradong online gaming operator na lumipat sa legal na merkado. Bukod pa sa pagiging transparent at maayos na gaming industry sa bansa, kasabay ng pagtiyak na makakamit ng gobyerno ang tamang kita. Congratulations, Chairman Altenco. Pinuri naman ni Senator Bongo sa pamamagitan ng Senate Resolution 1270 sina Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano at Correction Officer 1 Melvin Cabanal Magnaye dahil sa kanilang extraordinary bravery o pambihirang katapangan at dedikasyon sa pagbibigay ng proteksyon sa publiko. Sa kanyang manifestation sa Senate Plenary Session nitong Lunes, binigyan din ni Senator Go ang mahalagang papel ng law enforcement officers sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Ayon kay Senator Go, ang peace and order ang pundasyon ng isang matatag na lipunan. At ang pinapakitang katapangan, katulad din ng Magnaye at Mariano, ay kapuri-puri bilang tagapagpatupad ng pangako nilang hustisya at pag-iral ng higit na kabutihan. Noong December 31, 2024, nagpamalas ng kanilang pambihirang katapangan ng dalawang law enforcement officer sa isang insidente ng pamamaril sa Zamboanga City. Nasugatan sa naturang insidente si Mariano sa isang armadong konfrontasyon at ito ay nasaksihan naman ni Magnaye at mabilis din itong kumilos para dalhin sa ospital si Mariano gamit ang kanyang sariling sasakyan. Binigyan din ng senador na ang kanilang katapangan ay hindi lamang nakikita sa sandaling pagkilos kundi sa kanilang pangako sa hustisya, integridad at higit na kabutihan. Si Senator Go ang co-sponsor ng nasabing bill na inakda naman ni Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka man kapag makapit, madakit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tesa Chocolate, Mud and Sabon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. 19 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga, isinugod sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pananikip ng dibdib nitong weekend. Kinumpirma ito ng Bureau of Child Management and Penology matapos dumaing si Kibuloy na nahihirapan sa kanyang paghinga. Ayon kay BGMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, Sabado nang makaranas ng hirap sa paghinga ang pastor at nang suriin irekomenda ng doktor ng BGMP na dalhin ito sa ospital. Dahil dito dinala si Kibuloy sa Rizal Medical Center at inirekomenda niya ng RMC na manatili muna ito sa ospital. Sa pagsusuri, lumalabas na may community-acquired pneumonia si Kibuloy. Pagtitiyak naman ni Bustinera, nananatiling nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP si Kibuloy at patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa ospital kung saan ito nakakonfined. Matatandang nakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail Male Dormitory dahil naharap sa kasong qualified human trafficking, sexual at child abuse. Bangkay ng isang meat vendor na may tama ng bala ng baril natagpo ang palutang-lutang sa Abra River. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang meat vendor sa Abra na bahagi ng barangay Baak, Langiden, Abra kahapon ng umaga. Nakilala ang biktima na si Richie de Guzman Tadeo, 36 anyos na residente sa barangay Kilyat, Langiden, Abra. Batay sa report ng pulisya, nakita umano ni Danny Blando at ng kanyang asawa ang naanod na bangkay sa ilog. Kaya itinabinali ito gamit ang balsa. Prinoseso ng mga personel ng Abra Provincial Forensic Unit ang crime scene at kanilang natuklasan na ang biktima ay nagtamo ng tama ng baril sa kanang kamay, kalibang braso, kanang baba ng tenga at kanang bahagi ng tiyan.
Hindi pa nabatid kung anong uri ng baril ang ginamit ng di pa nakikilalang suspect sa pagpaslang sa biktima. Sa follow-up investigation ng Langidan Municipal Police Station bago natagpuan ang biktima, ay nakipag-inuman umano ito sa barang individual ng Lunes ng gabi. Isinailalim sila sa paraffin test para alamin kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril. Nabatid na naghain ng kanyang certificate of candidacy ang biktima para sa vice alcalde sa Langidan, subalit hindi malaman kung inurong nito ang kanyang kandidatura sapagkat wala naman itong pangalan sa listahan na ipinalabas ng COMELEC na tatakbo para sa midterm national at local elections sa buwan ng Mayo. Patuloy na iniimbestigahan ng Langidan Municipal Police Station ang motibo sa naturang pamamaslang at pagkakilanlan ng salarin. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Diyos Ignina. Ay, magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Beijing, China. Mga taga Santa Maria, magandang umaga din po sa inyo. Pinabulaanan ng 3 senador ang akusasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blankong item sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 National Budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, wala siyang napansin na blanko sa Bicam report na tila imposibleng magkaroon ito ng blankong bahagi. Sinusugan naman ito ni Senator Sherwin Gatchalian at sinabing wala rin napansin ang kanyang team na blankong item sa 2025 General Appropriations Bill. Tinitingnan din nila ito na palagi bago pirmahan dahil kung blanko ay hindi naman magbabalanse. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, mahirap paniwala ang may blanko sa ilalim ng 2025 National Budget dahil maging siya ay wala namang napansin sa na blankong bahagi. Ginit nito na hindi maaaring may sa batas ang General Appropriations Bill na may blanko at hindi rin naman daw magtatali. Yan man, hindi sinasara ni Villanueva ang mga naririnig niyang issue na may ilan pang item o may ilan pang walang item. Nagsalita naman si Senator Amy Marcos kaugnay ng mga blanko sa pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Senator Amy, 2 dokumento ang tinutukoy ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga ito niya ay ang report ng Bicameral Conference Committee sa 2025 National Budget at ang General Appropriations Act. Kinumpirma ni Senator Amy na may blanko sa Bicam report pero ang GAA inayos na niya ng Kongreso. Una rito, tinawag ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Senator Marcos bilang witness na may solidong ebidensya na meron talagang fill in the blank sa Bicam report. Matatandang hindi dumanda si Senator Amy sa Bicam report dahil sa kawalan ng transparency at mga pagbabago sa budget allocation ng mga ahensya kabilang na ang pag-aalis ng subsidiya sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ginikustyon niya ang pagbabawas ng pondo sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang budget ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program at Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP. Mga programa ng DSWD na pinaghuhugutan ng ng pondo ni House Speaker Martin Romualdez para maipamunmod sa mga kongresistang mag-host ng kanyang provincial sortie, ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Maganda umaga, Pilipinas! Binawi na ng House Quad Committee ang contempt and detention order na ipinataw kay dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief Wilkins Villanueva. Inaprobahan ng lead committee chair na si Robert H. Marbers. Kinatawa ng Surigao del Norte ang motion ng co-chairperson itong si Congressman Joseph Stephen Paduano na bawiin ang order matapos ang nawalang membrong tumutol dito. Ayon kay Paduano, na-appreciate niya ang ginawa ni dating General Villanueva na humingi ng reconsideration hindi tulad ni Colonel Grijaldo na pinili ang forum shopping. Ang pinatutungkulan ni Paduano ay si Police Colonel Hector Grijaldo, dating hepe ng Mandaluyong City Police Station na nakakulong din sa kamera. Sa halip na maghain ng motion for reconsideration, sinabi ni Paduano si Grijaldo ay naghain ng petition sa Korte Suprema upang questionin ang naging desisyon ng komite. Ayon pa sa mambabatas, nangako naman si Villanueva na makikipagtulungan sa komite at katotohanan lamang ang isasagot nito. Nagpahayag ng pagkamahala ang chair ng House Quad Committee
Kaugnay ng inilarawan itong gross miscarriage of justice sa war on drugs campaign ng Administrasyon Duterte, kung saan mga Paul guys at hindi totoong mga masterminds sa smuggling ng illegal na droga ang naparusahan. Sa kanyang opening speech sa ika-14 na pagdinig ng komite, ikinalungkot ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers na mayroong mga inosenteng makukulong ng hanggang 40 taon habang ang mga totoong may kasalanan ay nananatiling nakalalaya. Kasama sa sinasabi ng mambabatas ang negosyanteng si Mark Taguba, ang budigerong si Fidel Anoche D. at dating Bureau of Customs employee Jimmy Guban na sa kabila ng kakulangan ng ebidensya. Ayon pa kay Barbers, si D, isang gwardiya, ay tumanggap umano ng shipment sa isang control delivery ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang budigero naman ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Nagpahayag din ang pangamba si Barbers dahil ang dating prosecutor na si Aristotol Reyes ay na-appoint naman na RTC judge kahit na Paul Guys lamang ang naparusahan sa kasong hinawakan nito. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga, hinamo naman ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. ang mga mababatas na gumawa ng isang konkretong hakbang matapos na mapagtibay ang ulat ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killings sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Sa kanyang manifestation sa pagdinig ng komite, nanawagan si Bordado ng hustisya para sa mga biktima ng EJK noong nakarang administrasyon at inilarawan itong isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas ang naturang kampanya. Batay sa mga ebidensya na lumabas sa pagdinig ng Quad Committee, lumalabas na merong sistematikong paglamag sa karapatang pantao noong War on Drugs campaign. Sinabi ni Bordado na ang naging ulat ng Quadcom ay nagsasabing ang drug war ng nakalipas na administrasyon ay catastrophic failure. Ayon sa ulat ng komite, maaaring itulak ng mga hensya ng gobyerno ang pagsasampa ng Republic Act 9851 kaugnay ng krimen laban sa international humanitarian law, genocide at iba pang krimen laban sa sangkatauhan. Tinatikos naman ni House Quad Committee Co-Chair Congressman Benvenido Abante Jr. si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pag-iwas nito sa mga tanong ng komite at sa halip ay paggamit ng media upang ilihis ang atensyon mula sa mahalagang isyong pinupukol sa kanya. Muling iginit ni Abante na walang kinalaman sa politika ang layunin ng komite kundi nakatuon sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din pa ng mababatas ang pangakyo ng komite na titiyakin na makakamit ang katarungan ng naayon sa tamang proseso at hindi gawing killing fields ang buong bansa. Tricycle sumabit sa gutter ng side wheel o sa gutter ng side wheel. Tumilapon daw ho yung 62 anyos na driver. Nangyari po ito sa Natividad, Pangasinan. Ang detalye mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nakarating yan sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayug ang biktima na nakilalang si Arturo Sales, 62 anyos may asawa at residente ng Barangay Silig Natividad matapos itong maaksidente sa kanyang minamanihong tricycle. Sa ulat ni Natividad si Chief of Police Major Ruel Albano, alas 6 ng gabi habang binabagtas ng biktima ang lansangan sa Barangay Luna ng nabanggit na bayan, aksidenteng sumampa sa gutter ang gulong ng sidecar ng kanyang tricycle dahilan upang mawala ng kontrol to sa manubela at tumilapon ang biktima na sugatang humandusay sa kalsada. Agad naman itong nadala ng mga nag-responding pulis paggamutan na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Nagpositibo sa alcohol vet ang biktima. Paalaala ni Major Albano sa mga motorista na iwasan na magmaneho kung nakainom ng alak upang malayo sa disgrasya. Ito si Freddy Pajardo, RS38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:30 oras sa buong kapuluan, binigyan din ng Komadrona Party List ang pangangailangan ng mga konkretong aksyon upang maibaba at kalaunay mawakasan na ang maternal mortality sa bansa. Ayon sa ang Komadrona Party List First Nominee si Attorney Arnel Gobalia, bagamat malaki na ang iniusad ng Pilipinas sa usapin ng maternal at reproductive health simula noong 1994, nananatiling hamon ang access ng mga nagdadalang tao sa dekalidad ng healthcare upang masigurong ligtas silang manganak.
Binanggit niya na noong 2023, niulat ng United Nations Population Fund, 14% ng mga buntis sa bansa ang walang regular check-up. Ang iba naman ay kinakailangan ng medical care sa kanilang pagbubuntis. Noong 2019, mahigit naman sa 1,400 na mga maternal deaths ang naitala. Tumaas pa sa mahigit 2,400 noong 2021. Tiniyak naman ni Atty. Gubalya na tututukan ng Comadrona Party List ang pagkakaroon ng sapat na maternal health care facilities, midwives at emergency obstetric care, lalo na sa mga rural area, at pagsasaayos ng mga infrastruktura gaya ng kalsada na kadalasan nagiging dahilan ng pagkantala ng life-saving medical services dahil limitado o hindi maganda ang kondisyon. Nais din ang Comadrona na magkaroon ng maternal transport program upang masigurong may sapat na ambulansya at emergency vehicle na nakalaan sa pagbibiyahe ng mga buntis na nasa mga kritikal na kondisyon. Isinusulong din ng Comadrona Party List ang pagpapalawak ng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa prenatal delivery at postnatal expenses ng mga nanay at ang pagsasanay sa mga barangay health workers upang magsagawa ng agresibong outreach program at ma-monitor ang mga high-risk pregnancy. Lalaki malubha matapos pagsasaksakin sa dibdib. Umawat na ito sa sospek. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos pagsasaksakin sa bayan ng Maripipi, Biliran. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Rick, 38 anyos, binata, residente sa naturang bayan. Nakilalang suspect si alias Jess, 40 anyos, may asawa, kabarangay ng biktima. Nangyari ng insidente alas 11 ng gabi sa sitio Banog, Barangay Viga, Maripipi, Biliran. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at kanyang mga kaibigan nag-inuman nang biglang dumating ang suspect at pagsasaksakin ng biktima, tinamaan sa kaliwang dibdib. Naawat naman ang suspect ng mga kaibigan ng biktima, subalit ang umawat ay tinamaan din sa kaliwang bahagi ng kamay. Itinagbo ang biktima sa ospital para malapatan ng kakulang lunas, samantalang suspect ay sumuko sa mga kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga po sa mga taga-Kulyon, Palawan. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hulo, Sulu. Magandang umaga rin sa mga taga-Tawi-Tawi. Baka may mga importante kayong lakad magbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 34 makalipas ang alas 4, ninagdaan ni US President Donald Trump ang pagturing sa mga drug cartel bilang mga terorista. Ginawa ito ni Trump sa gitna ng mga agam-agam sa issue ng drug trafficking at border security ng Estados Unidos. Ayon sa bagong upong Pangulo, makatutulong ito para mas mapalakas ang kapangyarihan ng mga ahensya ng kanilang gobyerno na mas maging agresibo sa paglaban sa mga drug cartel. Batid naman ni Trump ng mga sinasabi ng mga kritiko na maaaring humantong ito bilang diplomatic tension, partikular na sa Mexico. Pero naninindigan siya ang kailangan ito para maprotektahan ang mga interes ng US at ng mga mamamayan nito. Napaka-bold ho na aksyon nun, ha? Basta't drug cartel, ang involved, terrorist na. Binalaan naman ni Senator Bong Revilla Jr. ang National Commission on Senior Citizen na posibleng kahinatnan sakaling mabigong maipatupad ang Republic Act 11982 o yung Expanded Centenarian Law simula ngayong buwan. Hinimok ni Revilla ang NCSC na tiyaking may patutupad ang nasaming batas na kilala rin bilang Revilla Law
kung ayaw nilang harapin ang galit ng mga lolo't lola na matagal nang naghihintay ng nasabing benepisyong nilagdaan noong March 2024. Sa ilalim ng Expanded Centenarian Law, ang mga matatanda ay makatatanggap ng 10,000 pesos kapag umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 at dapat itong i-claim sa NCSC sa loob ng isang taon matapos na umabot sa milestone age. Sinabi pa ni Revilla, ang mga centenarian o mga umabot na ng 100 tanggulang matapos magkabisa ng batas ay patuloy na makatatanggap ng isang beses na cash gift na umabot ng 100,000 pesos. Ayon pa sa Senador, tiyak na mapupuntuhan sa 2025 national budget ang Expanded Centenarian Act at patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa DBM para matiyak ang pondo ay mairilinis at walang dahilan upang hindi ito maipatupad ng NCSC. Maganda umaga, Pilipinas! 32 naman ang arestado sa isang linggong operasyon ng PNP sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Mula sa ulat ng Camp Captain Conrado Diab, Iba Zambales, 32 katao ang naaresto sa iba't ibang paglabag sa batas sa loob ito ng isang linggong operasyon ng Zambales Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Benjamin Ariola. Ayon sa datos ng Zambales PNP, 17 akusado ang nahuli dahil sa mga kasong attempted homicide, qualified theft, estafa, illegal fishing, serious physical injury at paglabag sa RA 11223 at RA 7016. Sa kampanya kontra illegal na droga, na aresto ang 8 suspect at nakumpiska ang 9.1 gramo ng shabu na nakalagay sa 15 plastic sachet. Samantala, 4 na mangisda ang nahuli sa illegal na pangisda sa Santa Cruz, Zambales. Sa kampanya laban sa illegal na pagmamay-ari ng baril, 3 katawang naaresto, 4 ang nagpa-safekeeping, 3 baril ang nakumpiska at 3 rin ang isinuko. Patuloy ang Zambales Provincial Police Office sa kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa probinsya. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kagayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Hinimok ni Senator Amy Marcos ang publiko isumbong sa Department of the Interior and Local Government ang mga tamad at mga pabayang opisyal ng barangay. Ayon sa nag-iisang senador na nagsimula sa pagsaserbisyo sa barangay, swak sa suspensyon, ang kaukulang asunto ang mga natutulog sa pansitan at hindi ginagampanan ng kanilang trabaho. Mabilisan niyang aksyon umaksyon ang DILG. Kaya walang dapat ay kabahala ang mga magsusumbong. Kaugnay ng kapapasalamang ng Senado ng Senate Bill 2816 na nagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan ng 4 na taon. Matatanda ang sinabi ni Senator Amy sa kanyang pagsusulong ng term extension ng mga barangay at SK election. Ito'y para mabigyan sila ng sapat na panahong ipatupad ang sarili naman nilang mga programa. Kasabay nito, kinilala din ni Senator Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga barangay officials mula kapitan, barangay kagawad, sekretary, ingat yaman at mga tanod hanggang sa lupong tagapagmayapa. Ang mga ito ay tunay na haligi ng lokal na pamamahala. Ang unang takbuhan ng ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan at unang tumitiyak ng kaligtasan at seguridad ng pamayanan. Bukod sa pagpapalawig ng termino, isinulong din ni Senator Marcos na mabigyan ng permanente at karagdagang benepisyo mga opisyal ng barangay gaya ng cost of living allowance, hazard allowance, social security at maging ang membership sa PhilHealth. Pinagmamalaki ko na ako lang yata sa Senado nag-umpisa talaga sa barangay. At love na love ko talaga yung barangay. Nakakaaliw kasi nung kabataang barangay ako. Naging SK nga, naging official na ngayon. Nakita ko na 24/7 ang pagsisilbi ng ating mga barangay. At dahil dito, extend ng term. Naging trabaho na namin noong 2019. In-extend ko 2022, 2022. In-extend na naman ng 2023. Sabi ng Korte Suprema, wag nang extend ng extend. Sabi ko naman, kulang talaga yung 3 taon. Samantala, dinipensahan ng senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondo kailangan artistang sumasabak sa politika. Idinihan niya na hindi lahat ng galing sa entertainment industry ay walang alam sa politika, kaya mahalagang kilalaning maigi ng publiko ang mga kandidatong kanilang iboboto.
Sinabi ni Atty. Bondok may karapatang maglingkod ang sino mang Pilipino basta't siya ay may layunin, kakayahan at malasakit sa bayan. Hindi niya sa propesyon nakikita ang pagiging epektibo ng isang leader, kundi sa kanyang kakayahan, plataforma at dedikasyon sa pagseserbisyo sa bansa. Bago pumasok sa larangan ng public service, si Atty. Bondok ay kilala bilang isang singer-songwriter at ang classic na Let Me Be The One ang isa sa kanyang kantang pinasikat. Dati rin siyang nagserbisyo sa PAGCOR mula 2016 hanggang 2021. Magandang umaga, Pilipinas! Dating aktor na si Dan Alvaro. Hoy, kumusta na nga ba? Alamin natin yan kay Morley Alino. Morley, sino naman si Dan Alvaro? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating aktor na si Dan Alvaro at nagulat tayo sa kanyang kinalalagyan ngayon. Well, totoo nga na mahirap na si Dan Alvaro pero ito ay maligaya sa piling ng kanyang batang asawa na kung saan meron siyang 2 anak. Hindi totoo na namumulot na ngayon ng mga basura si Dan Alvaro. Ang totoo ay nagkaroon ito ng junk shop noon kung kaya't siya ay bumibili ng mga papel, pote, dyaryo at kung ano-ano pa. Sa kabuuan, sinabi ni Dan na hindi naman daw talaga siya hirap na hirap. Bagkos ay kinakapos lang siya paminsan-minsan pag walang racket sa showbiz world. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alino para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng mga transport group na itaas sa 15 pesos ang pamasahe sa jeep. Sinabi ito sa DZRH at radyo natin ni LTFRB Chair Attorney Chopi Leguadis III matapos ang sunod-sunod na namang pagtaas ng presyo ng petrolyo kung saan ang pinakahuli. Umabot ng halos 3 piso ang pagtaas. Ay kay Guadis, kaya kakailanganin nila ang nasa 45 araw para ma-review ang petisyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa National Economic and Development Authority para malaman ang epekto nito sa ating ekonomiya. Gagawa po kami ng paglilitis o hearing para po malaman po ang kanilang yung basihan po ng paghingi ng pagtaas ng presyo. Hihingi rin kami ng advice sa National Economic Development Authority or NEDA kasi ho sa bawat pagtaas ng pamasahe sa buong bansa ay may kaakibat po yan na increase sa inflation rate natin. Opo. Siguro may mga 45 days na amin pong binigay sa aming sarili para pag-aralan po yung kanilang petisyon para sa pagtaas po ng presyo ng pamasahe. Samantala, habang pinag-aaralan daw ito, maaari namang sumandal sa mga programa ng LTFRB para maibsan ang epekto ng taas presyo ng petrolyo gaya ng inaalok na lamang nila na fuel subsidy. Marami ho kami mga programa na pwede hong para po maagapan yung increase na yan. Unang-una, may fuel subsidy ho kaming binibigay. Ayun. Sa modernized jeepney, that's 10,000. Apo. Sa traditional jeepney, that's 7,000. Every month po ito, Chairman? Tuwing tataas po ang presyo ng gas ng 80 pesos sa Dubai barrel oil ang taas po, kami po ay nagbibigay ng fuel subsidy. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:44, ito hindi tataas ha. Itong malinaw, walang pagtaas sa presyo. Ang tinutukoy po natin ay ang tangerine chocolate na pwede ho ninyong pangregalo sa Valentine's Day. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim po dyan po sa lalawigan ng Quezon. At yan po ang dahilan kung bakit ang mga magsasaka natin dyan sa Quezon hindi na masyadong maasa sa kopra at saka sa iba pang mga agricultural produce. Tumaso ang kanilang produksyon o kita sa pamamagitan ng harvest nila ng tsokolate o ng kakao. At yan ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-0955-935. Meron ding mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, lalong-lalo na sa magdiriwang ng Valentine's Day, magbibigay ng pangregalo sa kanilang mahal sa buhay. Aba,
tinulungan na ho ninyo ang mga magsasaka, tinulungan pa ho ninyo ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng Department of Science and Technology. Samantala, alamin nga muna natin ang sitwasyon ng ating mga gulay galing po sa Cordillera. Kasama natin si Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer ng DA Cordillera. Naimbag na bigat na lakay, Jonathan. Ay, naimbag na bigat, Congressman Angel. Oo. Kumusta na yung mga gulay natin from Atok na apektado ng andap? Well, batay po doon sa ating daily price monitoring, wala pa po tayo nakikitang ganong kalaking epekto sa ating mga supply ng gulay, yung high value crops natin na nagmumula po particularly dito po sa lalawig munisipyo ng Atok sa Benguet. Ito po patungkol doon sa andap na Jonathan? Nako, mukhang natabunan din yata ng andap ang signal ni Jonathan. Magandang umaga, Pilipinas! Hanap buhay muna tayo. Oras sa buong Kapuluan, 47 makalipas ang alas 4. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ocho makalipas ang alas 4 ng umaga, may nga sa mga katurantanan sa Ibi Magallona, Negros Occidental. Ay, si Boss Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo, ha? Magandang umaga din sa Midnight Singers na nakatutok din ho sa atin sa tuwi-tuwi na dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Kay Sir Manny, at saka kay Tita Cora, kay Sir Art at kay Tita Linda. And the Debonair, Junior Mao, at saka si Tita Lloyd. Tuloy niya lang yung roadshow, ha? Ay, taga muna. Balikan muna natin si Jonathan Llanes. John? Jonathan? Yung papatong ko po doon, yes. Ayan, yan. Okay na. Congressman? Apo. Congressman, alam niyo po, yung pong andap na nararanasan natin yun sa Atok, Benguet, ay hindi naman po ngayon lang nangyari, kundi taon-taon po nangyayari, lalo na sa panahon ng taglamig. And ang kagawaran po ay matagal na pong namahagi ng mga sprinkler system para po matanggal po yung mga nyebe na namumuo o yung frost na namumuo sa ating mga pananim. Okay. Yung po kasing lugar ng Atok, ang corridor na ito ay daanan po talaga ng malamig na hangin, especially ngayong amihan season. So every year, during this time of the year, diyan po dumadaan yung malamig na simoy ng hangin na amihan na siya pong dahilan para magkaroon po ng andap, Congressman. Ayan. Pati mga bulaklak, hindi apektado, ha? Kasi karamihan din ng bulaklak na dinadala sa Metro Manila, galing din dyan sa area na yun, eh. Opo. Meron din pong mga bulaklak na apektado po ng andap. Pero ganoon din po ang ginagawa po dyan. Sprinkler system po yung ating ipinamahagi ng kagawaran para po matulungan yung ating mga magsasaka po doon. Okay. So far, wala tayong problema sa supply. Paano ang presyo? So far po, yung batay po sa ating monitoring, nung price monitoring po natin, nananatili pong sa normal yung ating presyo ng mga
at mga high value crops. Magkaroon man po ay bahagya lang po ito, Congressman. Nako, kaso tumaas na naman ang halaga ng gasolina, ng krudo. Paano yun? Sabagay, malapit lang naman yung atok eh. Ang problema, yung galing dyan sa Cordillera, galing Car, papunta dito Metro Manila. Malamang doon patawan. Oo. Wala na kayong control doon. Yun nga po, Congressman. Labas na sa inyo yan. Okay. John, maraming salamat ha. Magandang umaga. Maraming po salamat sa inyo, Congressman. Si Jonathan Llanes mula po sa DA Cordillera. Target naman ng Department of Agriculture na may angat ang seguridad ng pagkain ngayong 2025, partikular na ang record ng ani ng palay at mapahusay ang sistema ng agrikultura. Sa ginanap na unang Management Committee meeting ngayong taon sa DA, hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga opisyal at staff ng ahensya magpunyagi para sa mas malaking tagumpay sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok. Sa kanyang mensahe na binasa ni Undersecretary for Operations Roger Navarro, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng matatag na hakbang upang masiguro ang food supply chain at proteksyon ng mga magsasaka, mga mangingisda, yun din ang mga consumer. Binigyan din ng kalihim ang pagsisikap ng DA upang mapanatili ang presyo ng pagkain at matugunan ang suliranin noong nakalipas na taon kung saan mataas ang presyo, paiba-ibang timpla ng panahon, matindi pa ang problema ng smuggling na nananatiling balakid sa food security. Kabilang sa mga target ng DA ngayong 2025 ay makamit ang record high na ani ng palay na 20.46 metric tons o 20.46 million metric tons. Mapahusay ang logistics para sa mga produktong agrikultura tulad ng gulay at prutas. Sinabi pa ni Secretary Laurel, mahalaga ang pagsusulong ng mga infrastruktura tulad ng cold chain system at regional production hubs upang mabungasan ang pagkalugi ng mga inaaning produkto at masigurong merong sapat na pagkain sa lokal na pamilihan. Sinabi naman ni Mayor Abby Binay na dapat sampulan ng gobyerno ang mga rice cartel at mga smuggler bilang bahagi ng mga hakbang para mapigilan ang manipulasyon ng presyo ng bigas. Ayon kay Mayor Abby Binay, sa dami ng mga batas laban sa kartel at profiteering, dapat may naipakukulong ng rice smuggler at mga price manipulator. Kapag may nahuhuling smuggler naman, hindi sila inilalantad sa publiko at sinasabing iba-blacklist na lamang sila. Sinabi pa ni Mayor Abby, hanggat wala pang nasasampula na matinding parusa, paulit-ulit lamang ang gagawin ng mga kartel o mga sindikato na nagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Ginit pa ng alkalde ng Makati, makatutulong ang deklarasyon ng isang National Food Security Emergency sa pagpigil sa pagtaas ng retail prices ng bigas, pero pansamantalang solusyon lamang ito. Sinabi pa niya na hanggat hindi tuluyang nawawala ang mga middlemen, hindi mapapababa ang presyo ng bigas. Sinabi pa ni Mayor Abby, dapat bilhin ng gobyerno ang ani ng mga magsasaka para hindi na ito dumaan pa sa mga middlemen. Sinabi pa niya, yung mayaman lamang lalo ang mga negosyante o yung mga middlemen. Nitong nakarang taon, nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o AGES na nagpapataw ng mas matinding kaparusahan sa mga smuggler at mga hoarder ng mga produktong pang-agrikultura, kasama na dito sa mga pinagbabantaan ng mga kartel. Bukod sa multang katumbas ng 5 beses na lagaan ang smuggled o hoarded na mga agricultural o fishery products, na mahaharap din sa habang buhay na pagkabilanggo ang mga mapapatunayang lumabag sa naturang batas. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil naman sa selos, gwardiya sinaksak ng driver. Nako, detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Sugatan ng isang security guard matapos pagsasakin ng driver alas 10:05 ng umaga, Martes, Enero 21, 2025 sa Puro 4 Barangay Lubugan Trail, District, Davao City. Ang biktima na kilalang si alias Christopher, 33 anyos, nakatira sa Puro 3 sa nasabing barangay, habang ang suspek ay nakilalang si alias Eddie, 37 anyos, nakatira naman sa Puro 6, Saipon, Barangay Cruising, Bayabas, Trail District. Ayon sa saksi na kasama ng biktima, biglang sumulpot ang suspek
at walang maraming tanong, sinaksak sa likod ang biktima ng 2 beses. Kaagad na dinala ang biktima sa Southern Philippines Medical Center o SPMC habang kusang sumuko ang suspek sa Turil Police Station. Nang ma-interview ng mga media ang suspek, inamin niyang wala siyang pagsisisi sa ginawa niya sa biktima dahil galit siya. Ayon sa kanya, matagal na niyang napansin ang relasyon ng asawa at nobyong gwardiya. Kaya may mensahe ito sa gwardiya na ingatan na lang ang kanyang asawa dahil tanggap na niya ang kanilang relasyon. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa SPMC ang security guard na nasaksak. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Mayor Sene Mendoza sa Talisay, Batangas. Magandang umaga, kumusta na po kayo, ha? At saka syempre sa mga suki natin na maaga din pong bumangon, Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Syempre pati na si Justice Raul Villanueva ang ating Court Administrator. Lalong-lalo niya yung kanyang mami. Mama po ni Justice Raul Villanueva. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. At saka si Justice Raul Madraso, Leo Madraso naman ang ating Deputy Court Administrator. Ambassador Harry Hambing, magandang umaga po. Kumusta na ho ang Maynila? At saka syempre si Mayor Sene Mendoza nga ng Talisay. Kumusta na ho kayo? Kaador Plato ng Bulacan. How are you today? Mamaya po ang tamayanan ho ninyo doon sa mga nagtatanong tungkol ho doon sa contract farming. At makakausap po natin si Administrator Eddie Guillen. 56 na makalipas sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ano ba itong ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Ang ultamayo po, yung postbiotic, ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, human clinical trial po sa Japan. Ano nga bang ginagawa ng ultamayo o ng postbiotic? Magpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell, yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yun po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Alam ba ninyo na ang ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ganun ho siya kapotent na maitaboy ang mga toksin sa ating katawan. At tinutulungan tayo na ma-achieve ang magandang tulog, mahimbing na tulog. Pagka magandang tulog, syempre magandang disposition mo sa buhay sa kinabukasan dahil meron kang bagong sigla. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified kung kaya't nirekomenda din ng mga doktor. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed at Curamed. Pero kung may mga katanungan ho kayo, anything under the sun na may kinalaman po sa medical issues, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580 at meron po tayong mga nakastambay dyan na mga medical experts. Ang mahalagang paalala natin, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Umaga, Pilipinas! Pumapila naman si House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales sa Commission on Elections at Philippine National Police na tiyakin na magiging patas at mapayapang eleksyon sa Pampanga sa Mayo. Ginawa ni Gonzales ang pahayag sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City sa Laguna. Kaugnay na 6 na kaso ng political killing sa 3 distrito ng lalawigan na ang kinatawan ay si Congressman Gonzales. Ayon kay Gonzales, umaasa siya na sa darating eleksyon, tahimik na ang mga syudad ng San Fernando at ang buong lalawigan dahil sa ang Pampanga po ay tinuturing na Heart of Central Luzon. Kaya hinihingi niya ang tulong ng kapulisan at COMELEC na ayusin na ang mga nakalipas na karahasan, lalong-lalo na sa mga barangay. Sinabi pa ni Gonzales na huwag daw po matakot ang mga barangay kapitan at mga barangay leaders. Nandiyan naman daw po si General Jean Pajardo at ang kapulisan. Definitely magiging tahimik pong eleksyon at magiging protektado ang ating mga kababayan. Ang pinatutungkulan po ay si Brigadier General Jean Pajardo, dating PNP spokesperson, na naitalaga bilang Regional Director ng PNP sa Central Luzon. Sagot naman ni Pajardo, nangako si PNP Chief General Romel Barbil, all our manpower and logistical resources to the COMELEC are dedicated
Nakasiguro daw po sa COMELEC to ensure safe and secure and credible election. Nangako rin si Fajardo na bilang leader ng kapulisan sa Region 3, gagawin niya lahat na maging maayos at mapayapa ang darating na halalan. And speaking of Region 3, dyan po sa Central Luzon, baka naghahanap ho ngayon ng magandang investment opportunity. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Asian Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, si Vera at saka si Vera Samira at saka si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng hanggang 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:01. San Jose, Antipolo City at Tarlac City. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Bahrain. Sa ilang bahaging inuulan, baha rin. Kasama na natin si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala pa rin tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin po tayong low pressure area na namamataan sa kasalukuyan. Posible nga po hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo, pero magiging maulap yung kalangitan na may mga chance ng mga pag-ulan, partikular na sa Bicol Region at Eastern Visayas dulot ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Samantalang maulap na kalangitan din na may mga pag-ulan na mararanasan sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur dulot ng easterlies. Ang pag-iral naman ng hanging amihan ay magdadala ng mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Aurora at Quezon. Dito naman sa Kamaynilaan at sa nilalabing bahagi ng Luzon, posible po yung mga isolated light rains o mga isolated na mga pag-ambon, habang may mga pag-ulog tayo sa nilalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala po, wala tayong nakataas na gale warning, wala po tayong gale warning ngayon, bagamat nagbababala pa rin tayo sa mga posibilidad na mabigla ang paglakas ng alon dulot ng mga thunderstorms. At yan po ang lagay ng ating panahon, Sir Angel, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Obet, syempre tatanong namin temperatura sa Baguio. Opo, ang na-monitor po ating kahapon, umabot po ng medyo mababa po kahapon, nasa 14.8 degrees Celsius. Bagamat yung pinakamababa pa rin natin ay noong January 12, 13.8 degrees Celsius. Pwede pa naman po bumaba yan kasi normally hanggang February bumababa pa yung temperatura po, minimum temperature. Okay. Tagaytay? Sa Tagaytay naman po, yung agwat ng temperatura natin ay nasa 22 to 29 degrees Celsius. Medyo mataas po, kagaya sa Metro Manila, umabot po tayo ng hanggang 31 degrees Celsius ngayong araw. Okay. Pero ngayong araw na ito, ganun din ang iiral? Opo. Medyo hindi ganun kalakasan po yung amihan ngayon. Kaya wala po tayong gale warning din. Okay, sige. Thank you, Kaobet. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Samantala, Department of Migrant Workers naghahanap na ng ibang bansa para sa deployment ng mga OFW na maaaring ipalit sa Kuwait. Alamin natin kung bakit mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Kumikilos na ang Department of Migrant Workers o DMW para makahanap ng ibang mga bansa na maaaring magtrabaho ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Ito ang inihayag ni Secretary Hans Leo Cacda kasunod ng pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ni Senador Raffy Tulfo hinggil sa kaso ng mga namatay nating kababayan sa Kuwait. Ayon kay Cacda, kabilang sa mga lugar na kanilang tinitignan ay sa Eastern Europe.
Nakikipag-usap na sila sa mga bansa doon para sa protection ng ating mga OFWs. Ganon din sa South Korea, Japan para naman sa mga caregivers. Nangako ang kalihim sa committee ni Senator Tulfo na agad silang magsusumitin ng rekomendasyon sa kahilingan na total deployment ban ng mga OFW sa bansang Kuwait. Kasunod ng pinakabagong insidente ng pagkamatay doon ng mga OFWs na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Narito si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Meron naman tayong mga efforts to look at alternative countries. Di ba nga kami ni Yusek PY kauna nasa Europa lang noong Oktubre, Central Eastern Europe kung saan may mga demands sa OFW. So nandun kami para kusapin ng host governments para bigyan ng protection ng OFWs na papunta roon. Japan and Korea, itingnan natin yung mga caregiver markets doon. So marami tayong mga options na tinitingnan na ngayon. But here in the committee today, we committed to conclude our review and study on whether or not a ban should be imposed or restrictive measures will be imposed within a week's time. Sir, one Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga, baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po ito manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po naman mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang 30 billion pesos na pension para sa mga retiradong militar at uniform personnel na nakalaan ngayong unang quarter ng taon. Ayon sa Presidential Communications Office, mahigit sa 16.7 billion pesos mula sa nasabing kabuang pondo ay para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Veterans Affairs Office. Halos 13.3 billion pesos naman ang nakalaan para sa DILG, kabilang dito ang PNP, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire at ang National Police Commission. Nasa 350.6 million pesos naman ang inilaan para sa mahigit 2,000 retiradong uniform personnel ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard. Habang nasa 34 pensioner naman sa ilalim ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ng DNR ang makatatanggap pa ng 8.53 million pesos na pondo para din sa kanilang pensyon. Nilinaw naman ng MMDA na hindi pa nila inirekomenda sa Pangulong Bongbong Marcos na gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang pasok ng mga kawani ng gobyerno sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni MMDA Chair Romando Artes, wala pa silang aktual na proposal sa Pangulo para isulong ang adjusted work hours bilang solusyon sa malalang traffic. Ayon pa kay Artes, maaaring abutin pa ng 2 hanggang 3 buwan para pag-aralan ang posibleng adjusted work hour para maging komprehensibo ang kanilang isusunoding rekomendasyon sa Pangulo. Samantala, unang sinabi ng Pangulong BBM na bukas siya sa rekomendasyon na paagahin na ang pasok ng mga kawani ng gobyerno. Mas marami po yung mga kawani ng national government agencies na nandito sa Metro Manila. In fact, sa amin pong bilang Katanying Jerry, meron pong 184 na mga regional offices na hindi naman po NCR. Pero andito nag-o-opisina sa Metro Manila. Pero linawin ko lang din po, wala pa po kami yung actual na proposal o rekomendasyon o report sa ating Pangulo. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga taga Kidapawan City. Kasama na natin ngayon si Engineer Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. GM, magandang umaga po sa inyo. Admin. Ay, yes sir, good morning po. Magandang umaga po sa atin. Apo, naimbag na bigat, Mayor. Number 1, wala na daw pondo yung contract farming ninyo?
Well, this year po kasi ang mag-lead na po ng ating itong contract farming natin ay ang Department of Agriculture. Kaya ito po yung convergence namin. So, nasa kanila po ngayon yung pondo at kami naman po ay weekly naman nakikipagpulong naman po tayo kay Secretary Laura. So, ang mangyayari lang, nilipat yung pondo for contract farming sa DA, pero pwede nyo namang hugutin. Ganun bang mangyayari doon? Noon pong huling pagpupulong po namin ng department to, kasama nga ang ating Pangulo po, ay, inassure naman po namin ng DA na kami po ay tutulong po diyan sa ating contract farming. Kahit sila po sila na po ang mag-lead. Paano nga ho yun? Kasi di ba kayo nag-identify kung sino yung mga membro ng National Irrigators Association na paglalaanan ng contract farming? Mababago ho ba yung practice o yung proseso? Kami pa rin po ang mag-identify po. Kami pa rin ang sa onboarding. Ang term po natin kasi ng onboarding po ng ating mga farmers. Kami pa rin po. Pero again, yung budget po, yung pondo ngayon ay hindi na po sa amin kundi sa Department of Agriculture na po yung pondo po. Paano yun? Hindi na kayo makakapag-command ng 29 pesos per kilo na bigas. Kasi di ba dati kaya yung magpatupad nun kasi kayo may hawak ng pondo, direkta yung kausap yung mga farmers. O masusunod pa rin ho yun? Well, again po ang DA na po ang didiskarte po doon. Of course, dito po sa kadiwa ng ating Pangulo naman. Meron naman kadiwa po ang DA po. At ang buying arm na po natin ngayon is itong NFA. Kasi dati po, ang direct po dyan sa ating mga farmers. Yun nga kaso limited ho yung pondo ng NFA. Tsaka pangalawa, ang nangyayari nga po, anyway, di ba, dati naman talaga sila bumibili. Pero yun nga yung sentimiento ng ng mga farmers natin. Dahil dati, through the contract growing, assured na sila na automatic may bibili ho doon sa ani ho nila, admin. Ang agreement naman po dito sa aming convergence ngayon, lahat naman po nang na-identify natin ng mga farmers under dito sa contract farming namin, ay bibilhin pa rin naman po ng NFA yung kanilang produkto po. So, tuloy pa rin po yung practice. Kaya lang, again, may iba na po ngayon, onboarding na lamang po ang NIA at ang funding and buying po ng palay ay, ang funding, itong Department of Agriculture, yung iba nga po yung salon ng yung pautang ng DBP. Pero ito na pong NFA po ngayon ang bibili po sa ating mga palay. Pero sayang kasi kaganda ng program. Ngayon magkakaroon ng panibagong layer. yun lang yung pinoproblema ng ating mga magsasaka. Sabi nila, dati ang ganda, kausap namin, direkta niya. Tapos sila na mamimili. Tapos ang niya naman, sinisiguro na ito may bibenta at 29 pesos per kilo. Kaya sabi nila, okay na, kahit na hindi masyadong malaki yung tsaka hindi nadadaan sa trader. Ngayon magkakaroon ng panibagong magkakaroon ng panibagong layer. So, sana nga po may reconsider, Mayor? Admin? Actually, yun din po ang ating hiling. Sabi ko nga sana kahit per region, mga 100 million man lamang para kahit paano ma-maintain natin yung ating... meron kasing makatanungan din minsan yung ating mga mambabatas noon. Sa Congress, okay naman po tayo Kaya lang yung iba po, may katanungan. Sabi nila, hindi ninyo mandate yan. So, wala na lang po yung ganong mga question po ng mga ating ibang sabi lang, itong DA na nga lang ang mag-lead. Hindi, dami namang ahensya ng gobyerno natin na hindi naman ginagawa talaga yung mandate nila. Bakit ito? Kaganda ng programa Kasi di ba, direkta na sa inyo, tapos direkta na ibibenta sa mga magsasaka, di ba? Tapos natanggal yung middleman. Ngayon, babalik na naman tayo sa proseso, tapos may panibagong layer. Anyway, pero yung mga programa ho ninyo for irrigation, hindi naman humaapektuhan admin.
Hindi naman po. Bagkus na dagdagan pa nga ho ng yung ating budget ngayon para po dito sa malalaking dam. Ano po. At ito naman po ang talagang pinaglaban ng ating Pangulo. Ano po, itong funding ng malalaking dam natin. So meron pong nabigyan po ang pondo itong Balog-Balog Dam. Yung matagal na natin problema po. Panahon pa ni Pangulong Corazon Aquino yan. Balog-Balog Dam. Tapos ito pong yung Tumawini Dam sa Isabela at yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. So malalaking dams po ito, sir. So lahat po ito sinaguro ng ating Pangulo na mabigyan ng pondo at kaya for implementation namin yung tatlo ngayon. Opo. Yun daw pong mga high value crops naman, nyug, kakao, kape, pati iba pong mga high value crops na nangangailangan ng irrigation. Kasama din daw ho ba sila sa funding ho nitong 2025? Ay, kasama po sila. Actually, ito po yung na-identify namin na additional na 920,000 hectares on top of yung 3.2 million hectares na National Irrigation Master Plan. Kasama po sila. Ang maganda po rito yung may bibigay sa kanilang solar pump irrigation natin ay meron pang kasamang artificial intelligence. Ano po? May drip irrigation and fertigation pa. Kaya napakaganda po nitong project para sa kanila. Kailan ho may implement yan, admin? Immediate po. Actually, nag-advance pre-procurement na nga po kami ng nitong December, November. Kaya nitong January po, marami na pong masisimulan sa mga yan. Pero deep well to? Deep well siya o? Yung iba po. Yung iba? Yung iba po, yung groundwater na tinatawag. Yung iba naman surface water. Pero ang maganda lamang po sa NIA, ito po yung talagang sininikap po nung bago ako pumasok yan May savings po kami noon. So dumili po kami ng marami pong yung JU resistivity equipment. So nakikita po ng NIA na mamapping po namin saan ba yung tubig, yung underground water na pwede natin kuhanin. At ito naman pong NWRB ay hindi naman kung kinukuhanan ng yung permit na diyan kasi hindi naman iba po kasi ang treatment ng NWRB doon sa inumin Yung pagtubig inumin hindi nababalik sa lupa. Ito naman ay pandilig. Tapos ang presumption natin yan is pupunta pa rin sa aquifer ng tubig. Babalik din, Oo. Anyway, sige ho. Sana nga po ma-reconsider ho yung usapin tungkol ho doon sa pagpupondo po ng contract farming ho ng ating mga magsasaka sa ilalim po ng pamamahala ng NIA. Engineer, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Good morning po. Just Gina, maraming salamat. Si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Magandang umaga, Pilipinas! Yun nga tanong ko doon, ala namang naging problema doon ho sa contract growing, di ba? Kaya lang, ang tinatanong ho ng mga mambabatas ho daw natin, hindi nyo naman yan mandate, paat nyo pinapasok? Kung kailan gumonda na nagbenta ng maganda dahil through contract growing, yung mga irrigators, na-assure sila na may bibili ng harvest nila, ang alam ko hindi 40% yung moisture content iba So direktang may bibili tapos natutulungan. Wala naman ako narinig na anomalya doon. Bakit biglang naging issue yung hindi nyo mandate yan bakit ang dami nga mga Kongreso nga, hindi nga naman mandate yung ilang ginagawa nila, kung ano-ano yung ginagawa. Di ba? Ito mga kongresista din naman natin kuminsan, Magandang umaga, Pilipinas! May ginagawang tama, silip din ang silip. Ayan. Doon ho sa mga magnaniyog, tingnan ho din ninyo kung paano may irrigate yung inyo pong mga taniman dahil isa ho sa mga programa talaga para mapaganda ho natin ang harvest ng ating mga high value crops lalo na nyug, yung kakao, yung kape, may sustained na patubig through irrigation. Ayun, sabi ho ni Administrator Guillen, kasama ho kayo sa mga programa for 2025. Pero syempre, hindi naman po pwedeng sabay-sabayin yan, para mapaganda ho natin ang harvest ng ating mga magniniyog. At tulong ho naman ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, bukod ho sa kopra, nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess po para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay gawa ng ating mga magniniyog, ng ating
mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Pwede ho ninyong i-check din yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya doon sa mga nag-iisip ng pangregalo sa Valentine's Day, ito na po ang Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po naman ito ng Department of Science and Technology. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik ko natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dalawa pang kandidato ang nakakuha naman ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema upang hindi tuluyang madiskwalipika sa naralapit na halalan. Ipigilan ng Korte ang COMELEC na ideklara bilang nuisance candidate sina Francis Leo Antonio Marcos na tumatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Ayon sa Korte Suprema, kinikwestiyon ni Marcos ang pagkansela sa kanyang COC ng COMELEC dahil wala umano siyang tunay na intensyong tumakbo. Pero nakakuha ito ng pahintulot na komandidato noong 2022 elections. Inigilan din ng Korte Suprema ang pagkansela ng COMELEC sa kandidatura ni Noel Ebrija Rosal sa pagkagobernador ng Albay. Ito ay matapos kwestiyonin ni Rosal ang kanselasyon ng poll body ng kanyang COC alinsunod sa inihaing petisyon ng isang Josepino Joquino na humaharap sa kanyang muli na pagtakbo dahil sa umano'y tinanggal na ng ombudsman o dahil ito'y tinanggal na ng ombudsman sa pwesto. Ipinagpalibang muli ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para naman sa 2025 midterm elections. Ito matapos maglabas ang Korte Suprema ng panibagong temporary restraining order sa dalawa pang kandidato na dapat na isama sa balota ngayon na lalapit na halalan. Sa programang Balansyado, sinabi ni Chairman George Garcia sa DZRH at sa radyo natin na kailangang muling baguhin yung database ng COMELEC. Dahil sa desisyong ito ng Korte Suprema, umaasahan niya sila na matutuloy ito sa darating na Biyernes o kaya naman ay ngayong weekend. Opo, Sir Henry, dahil po sa announcement ng ating kataas-taasang hukuman na meron pong TRO sa isang national candidate sa senador at doon sa local candidate naman, dyan po sa bandang area ng Albay, ay hindi po tayo matutuloy sa ating pong pag-iimprenta ng balota ngayon. Ngayon pong bukas po dapat yun. Maaari po magtuloy kami, kung hindi po Biyernes ay maaaring Sabado, sapagkat Sir Henry, kakailanganin po muli namin baguhin yung database. Okay, yung pagsiserialize ng bawat isang balota at siyempre po, babaguhin namin yung 1,697 na ballot faces. Baka naman po pwede ang Korte Suprema bilisan na rin yung pagresolba doon sa mga nakapending pang temporary petition for temporary restraining order. Ano? Alam natin hindi naman tayo pwedeng mag-pressure sa sa Korte Suprema. Makikiusap po tayo na. Chief Justice Gismundo. Justice, kumusta na ho kayo, ha? Matatandaan sinuspendingan ng poll body ang printing ng mga balota matapos na unang magpalabas ng TRO ang Korte Suprema para sa 5 pinadisqualify naman ng COMELEC. Samantala, inahayag naman ni COMELEC Chair na nais nilang ipa-criminalize ang mga nuisance candidate sa mga susunod na halalan upang mabawasan ang mga perwisyo sa paghahandaan ng mga gagamitin para sa eleksyon. Siyempre, pinupus namin na sana yung nuisance candidacy yung mga nagpapal talaga naman pang istorbo, pang gulo o walang intensyon na tumakbo talaga, dapat criminalize na po yan para po kahit man lang hindi kulong, penalty man lang ng fine para po maturuan ng leksyon kasi po yung iba tumatakbo, nagpapabili o nagpapabayad. Tama. Yung iba naman tumatakbo, talagang binayaran kasi ng iba para ang gulo doon sa kalaban. Yung iba po kasi paulit-ulit na kahit na alam naman nila talagang sila ay hindi kwalipikado. Lalong-lalo yung mga tumatakbong just for the fun of it. Yung bang natalo na, kumita pa. Umabot naman sa 250 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa election gun ban. Sa datos ng Philippine National Police, mga sibilyan, security guard, meron ding miyembro ng militar at appointed local officials ang ilan sa mga nahuling lumabag. Ilan din sa mga ito ay naaresto sa iba't ibang checkpoint at mga police operation.
May 2 foreign nationals din ang naaresto sa National Capital Region. Aba, ha? May bitbit na baril na dayuhan. May maropa dahil sa paglabag sa gun ban. 255 na baril na ang nakukumpiska. Bunso dito nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko, umiiral ang gun ban. Magtatagal ito hanggang June 11, kaugnay ng nalalapit na midterm elections, kaya tigilan na ang illegal na pagbibitbit ng baril. Hindi mapopromote at kalaunan ay maaari pang madismiss sa serbisyong mga pulis na sasawsaw ngayon 2025 elections. Babalayan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasabay ng pagpapaigting sa pagbaklas ng mga pulis na posibleng magamit ang mga politiko ngayon nalalapit na halalan. Sa kabila nito, nilinaw ni Marbil, wala pa namang namomonitor ang kanilang hanay sa ngayon na may kinalaman sa pagpapagamit ng mga ito sa nalalapit na eleksyon. Yan man, kasado na niyang kausapin ang National Security Council at ang National Intelligence Coordinating Agency para markahan ang mga tauhan na ang mga tauhang hindi magiging apolitikal. We'll put in the record, kaya nga mag-usap rin kami ng NSA, padinig ka, para ito na once and for all, pagka nakalagay ka dito, wala ka na, hindi ka na pwede mag-promote. We will make sure you will not be promoted pagka nagamit ka dito. Gusto namin talaga, respeto ng tao na ang PNP, very apolitical, na apolitical kami. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Ayan, ang grupo po ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay San Bali, Parañaque City. Ulitin natin ha, Barangay San Bali, Parañaque City. Lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon at nag-iikot na dyan. Naghahanap si Sherwin ng bibigyan ng regalo at 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga-Taysan, Batangas. Alas 5:32 na ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo mag-ultabayo. Ano ha? Pero sabi ko ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Yun yung pinakamagandang pag-inom ho ng ultabayo para ma-achieve ho natin yung mga benefits nito. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po inaral sa pamamagitan ng mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na itataboy po nito yung mga toxins na nasa ating pong sistema. Ano? At nagiging dahilan para muling sumigla ang ating immunity. Ayan, mantakin nun ninyo 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Nakatutulong din po yan para ma-achieve natin ang mahimbing na tulog, magandang tulog. Siyempre, kinabukasan, pagka magandang tulog mo, may bago kang sigla para harapin ang panibagong bukas. Yan po ang benepisyo sa atin. Ilan lamang sa mga benepisyo ng Ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Theoxis Health Measures. Kung meron na kayong mga katanungan, mag-text po sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag mo natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahiwagang tunog! At habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito na muli ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 4,000 piso. Ayan, ano yung isa sa mga items dyan na ginagamit natin pagkatapos nating maligo, maliban lamang sa mga oklab. Siyempre, saan mo gagamitin yun? Sa kilay. Pwede rin sa bigote o balahibo sa kilikili. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, kagandang umaga po sa mga taga-Taysan, Batangas at sa mga taga-Talisay. Siyempre, nandyan po si Mayor Senny Mendoza. Dr. Senny, magandang umaga po sa inyo. Alas 5:34 na ang oras sa buong kapuluan. Ang balitang ito. Tunog Master, Madam Mabel Aribe, no? Ikinurek ako.
5,000 na pala. O nga naman, 2,000 nung 3,000. Wednesday na ngayon eh. 5,000 nga naman. Thank you ha. Thank you dun sa mga nagmensahe na para i-correct ho yung tamang presyo ha. Tamang premyo. Ayan ha. Yan ang sabi ni Madam Mabel. Oy, unahin nyo muna yung pagsagot. Huwag yung pagtuto kung magkano yung premyo. As if mananalo. Joke naman. Siyempre lahat may chance na manalo. Basta tama ho yung sagot. Ayan na. 5,000 po naghihintay ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management na ibalik ang alokasyong kinaltas sa mga prioridad na programa ng Department of the Interior and Local Government. Sa press briefing sa Malacanang, tinukoy ni DILG Secretary John B. Cremulya ang ilan sa mga prioridad na programa ng ahensya na tinapisan ng pondo sa General Appropriations Act. Kinabibilangan na niya ito ng IT program ng PNP na mula 619 ay ginawang 232 million pesos na lamang. Yung pagtatatag ng safe security system sa mga kampo na mula 472 ginawang 161 million. Sinabi pa ni Secretary Remulla na tukoy nilang inilagay ang halos 1 billion na pondo para sa pambili ng amphibious rescue vehicle para sa Region 5 habang dinagdagan naman na niya ng 500 million ang Intel Fund ng PNP. Iniyak ni Remulla na ang magiging savings nila ay ilalagay para sa paglulunsad ng Integrated National 911 System para sa buong bansa. Saan nila nilagay? Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos Intelligence Fund na nilagay sa GAA. Maganda umaga, Pilipinas! Ganun pala dapat gawin ng mga cabinet member, di ba? Na nakaltasan ng pondo, ano ha? Pabalik nyo. Maganda yung ginawa example ni Secretary John B. Cremulya, ano ha? Nanawagan naman si Senator Rapi Tulfo sa pamahalaan na magpatupad ng total ban sa pagpapadala ng mga domestic workers sa Kuwait. Ito'y kung hindi niya magpapatupad ang mas mahigpit na patakaran ng pamahalaan ng Kuwait para maprotektahan ang mga overseas Filipino worker doon. Ginito Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, hindi naman mga manggagawang Pilipino ang problema kundi ang mga nasa taga-Kuwait, yung Kuwaiti government at ang kanilang mga employer. Mas mainam pa niyang mawalan ng trabaho ang libu-libong OFW kaysa malagas ang buhay ng ating mga kababayan doon. Sana total ban hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-uugali, ng kanilang sistema. Like I said, I would prefer or rather mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na may kung tawagin ay foreign powers sa likod ng nadidiskubreng mga espiya at mga underwater drones sa bansa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, posibleng karugtong ito ng mga naunang naisiwalat na kaso ng pamimeke ng pagkakakilanlan ng ilang dayuhan sa Pilipinas. Binanggit ni Trinidad ang kaso ng isang local chief executive na maaaring tumutukoy kay dating Mayor Alice Guo pati na ang paggamit ng fake ID ng ilang banyaga. Sagot ito ng Naval Inspector General sa tanong kung may nakikita bang pattern ang militar sa nabanggit na mga insidente. Maaari niyang mai-connect the dots ang mga pangyayari pero tumanggi muna si Trinidad na pangalanan ang China bilang pinatutungkulan niyang nasa likod nito. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a
deliberate and calculated move to mop up the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Lunes, magandang umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Binangonan, Rizal at sa mga nakapaligid ng mga bayan dyan, ha? Gusto nyo tingnan yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang latest model ng townhouse, yung Bianca, ha? 2-story townhouse yan na may balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ulitin natin, ha? 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung bang pagkagising ho ninyo at gusto ho ninyong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin, plus syempre para gusto nyo ma-inspire sa pamamagitan ng magandang tanawin, punta kayo sa balcony ng inyong bahay. Yan po yung ino-offer sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tawag na po, no? Sa area ho ng kung saan naroon yan, nakapalibot din po ang iba't ibang mga amenities. Ipatatawag ng Philippine National Police ang 22 anyos na tindera ng Sampaguita na nag-viral matapos itaboy ng security guard ng isang mall sa Mandaluyong City. Ito ay matapos na humarap sa pulisya noong Lunes ang sangkot na sikyo upang ibigay ang kanilang bersyon at kwento, gayon din ang kanilang depensa. Ayon kay Lieutenant Colonel Yudisan Golciano, ang spokesperson ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA, nais nilang marinig pareho ang dalawang panig ng nag-viral na insidente. Sakali hindi tumugon sa kanilang investigasyon ang Sampaguita Girl, ay tinitiyak ni Golciano na magpapatuloy pa rin ang SOSIA sa kanilang investigasyon. Sa isang panayam, sandali, may biglang pumasok na to. Biglang kumati yung ilong ko, eh. Sa isang panayam, nabatid na humingi na rin ng tawad ang babae sa security guard at iginiit na hindi niya gustong mawalan ng trabaho ang sikyo dahil naman sa naturang pangyayari. Magandang umaga, Pilipinas! Sorry po, excuse me. Biglang may pumasok na kung ano sa ilong ko. Ano ba yun, ha? Anyway, teka, ito na nga muna. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. At least napatunayan nyo, live to, hindi recorded. Nangyayari naman talaga yun. Ewan ko nga, biglang nga pumasok. No? Anyway, hindi si Sherwin Alpara yung pumasok. Sherwin, good morning. Hello? Parang ako'y nasa loob ng ilong mo, Kuya Angel, ha? Ang aga-aga. Ang aga. Ewan ko, may biglang sumulpot. Ang aga, bebe na mano. Pero mukhang mag-bebe na mano ngayong umaga. Itong tindahan ng mga prutas dito yan sa San Valley Market sa Barangay San Valley, Parañaque City. Dahil kasama natin ngayong umaga si Nanay. Nanay, pangalan niyo po? Marijoy Batbat. Si Nanay Marijoy. Nanay Marijoy, palagi ka nakatune in sa DZRH? Yes po. Kanina, misa, tapos pag nasa misa, DZRH. Nililipat mo sa DZRH dahil sinong palaging pinakikinggan announcer pag umaga? Angelo Palmores. Si Kuya Angel Palmores, bakit nakasanayan mo mag-radyo pag umaga? Gusto ko yung mga balita niya. Totoo kasing mga inaano niya, yung mga pinag-aano niya sa radyo. Saka kasi yung nanay mo rin, yung nanay ko po, bedridden, pero yun ang tuwing umaga, maghapon yun ang pinapanood niya. Patiin mo nanay mo para maganahan naman na habang nakikinig kayo sa bahay. Hello ma, ito na yung pinapanood mo palagi at pinapakinggan mo sa DZRH tuwing maghapon, walang kasawaan. Ang pangalan ni mami mo? Victoria Dagiso. Si Nanay Victoria Dagiso, dahil paborito mo si Kuya Angel. Eto, meron kang bagong 1,000 pesos. Ay, thank you po. Thank you po, sir. At saka siyempre, meron ka rin DZRH Grocery. Yan, para ma-share mo kay mami mo.
Thank you po. Para sa nanay ko po ito. Maraming salamat po. Angel. Ayan, Kuya Angel ako, maraming salamat dahil alam mo, pag umaga daw, pinalilipat ng nanay niya yung cellphone sa bahay para mapakinggan at mapanood din yung programa mo. Eto naman si nanay, dito naman siya nakatuon sa kanyang negosyo. Kaya kahit nagnegosyo, eto, nakikinig pa rin sa DZRH. Kaya naman, Sherwin. manalo ng 1,000 pesos. Yes, Kuya Angel. Hindi, tatanong ko lang, Nay, paano ho yung saan kayo kumukuha ng mga prutas na ibinibenta ho ninyo? Sa Pasay po. Pasay. Pasay po, Pasay. Ano yan? May bagsakan kayong pinagkukunan? O consignment? Opo. Consignment yan o Bagsakan din po. Ano yan? Binibili nyo o consignment? Yung consignment lang sa inyo? Opo. Hindi. Pero iba-iba. Oo. Pa naghahanap ako ng medyo mga mura. Kaya Hindi mataas ang pa. Oo. Tapos, binabayaran nyo, hindi consignment yan, ha? Hindi po. Cash? Namimili, cash to, cash. Paano pag hindi nabili, yung nabubulok, paano ho yun? Yung iba po, pag kaya pa, ibinibigay ko po sa mga, naglalakad dito. Pag kaya pang kainin, pag hindi na kaya, sinatapon na po namin. Ganon, paano? Ano naman? Angel, maturuan din sila lalo na sa DTI kung paano magproseso nitong mga prutas na pwedeng gawing minatamis o kaya pwedeng i-dry. Pwede, ha? Magamit pa at makonsume pa. Oo, mga ilang porsyento ba, Nay, ay usually ang nasisira o nabubulok? Hindi nabebenta? Ilang porsyento yung mga nasasayang? Kaunti lang naman kasi kaunti lang naman ako magtinda eh. Yung tama lang talaga sa isang araw. Araw-araw kayo? Araw po, araw-araw. Ganun ba yun? Araw-araw, bago ng prutas. So, asa na po dyan yung mga masisira na? Pwede na pong ituro. Ayan, so, eto po, kagaya nito. Itong mga papaya, Angel, ibibigay na sa akin to ni nanay dahil masisira na lamang. Joke lang po. Simple kang dumilihin siya, ha? Pwede ito gawing shake. Alam mo, Pwede. Actually, yun nga eh. Gawing puree. Yung mga ganon. Oo, gawing puree. Malamig na maraming prutas. Check ko yun sa bahay para pagkain sa nanay ko. Ay, dahil iba po dito nyo itinda rin. Kasi pwede yung mga malamig na maraming prutas, mga ganon. Oo, pwede rin. Kaya lang malamig pa. Kailangan. Hindi, mamaya iinit yan. Ngayon malamig pa kasi. Pang araw. Alam mo, tama ka, Sherwin, ha? Dapat maturuan din sila ng basic na tawag dito, processing. Food preservation. Oo. Siyempre yung kung meron nga kayong puso ngayon yan yung tinutuyo yung prutas tapos ginagawa na siyang snack, mga ganun, di ba? Yung papaya, pwede. Preservative kasi yan eh. Hindi, walang preservative po. Walang preservative. Naturally, idadry lang po yun. Parang meron lang yung oven na ipapasok doon. Ang tawag doon, drying machine. So, idadry yun. Tapos magiging na siya, chips na siya. O kaya pwede siyang gawing kutkutin, ganyan. O kaya gawing hikaw. Hoy, tumigil ka na nga! Yung hikaw ng papaya. Kung nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi kayo tumutok sa DZRH. Huwag kayo sa dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From live mula pa rin dito sa San Valley, sa Parañaque Arts number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Magandang umaga sa mga taga San Dariano, Isabela at sa mga suki natin dyan sa Belgium. Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin sa La Huerta Public Market. Nandun po si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuya Angel, ginto ang presyo ng mga isda dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City mula pa noong isang buwan. Ang tilapia 150 pesos ngayon at tataas pa raw ng 10 piso ang kada kilo o sa 160 pesos matapos daw mag-abiso ng taas presyo yung mga supplier. Mabibili naman sa 200 hanggang 240 pesos ang bangus kada kilo habang ang pangmasang isda na dalunggong sumipas sa 300 kada kilo
mula sa dating 240 pesos. Ito ang unang pagkakataon na mas mataas ang presyo ng galunggong kaysa Dalagang Bukid na mabibili ngayon sa 280 pesos kada kilo mula sa dating 350 pesos. Tumaas naman sa 360 ang kada kilo ng yellow pin mula sa 280. Ang tulingan 280 mula sa 200 noon. Habang ang hasa-hasa 400 mula sa 380 pesos ang kada kilo ngayon. 320 naman ang kada kilo ng salay-salay mula sa 280 pesos. Nagkapako sa 400 ang pampano habang mula sa 320, 400 na rin ang kada kilo ng bisugo at ang tambakol 240 pesos mula sa 160 noon. Ang sapsakan mabibili sa 400 ang kada kilo mula sa 380 pesos habang ang matambaka 320 mula sa 280 pesos. Ang alumahan naman 360 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 300. Itinuro ng mga retailer ang malamig na panahon sa mataas na presyuhan na nagre-resulta nila sa kakaunting huli ng isda at iba pang lamang dagat. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Giselle, pakiulit mo nga, mas mahal na ang galunggong sa Dalagang Bukid. Ay naku, naputol na si Giselle. Magpapatupad ang DepEd Order No. 31 na nagtuturo ng sexuality education sa mga mag-aaral. Pinag-aaralan ni dating Justice Secretary Sereno na ipatigil sa korte. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Kuya Angel, pinag-aaralan na ng kampo ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at religious group ang pag-aayon ng temporary restraining order sa korte para ipatigil ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan sa bansa. Ito ay sasandaling hindi bawiin ng Department of Education of DepEd ang Department Order No. 31 na tumatalakay sa sexualidad sa mga bata noong pang 2018. Git ng dating punong maestrado, paglabag ito sa konstitusyon dahil tinatanggal nito ang consent ng mga magulang sa karapatan sa sexual rights at gender identity. Ang dating punong maestrado ay isa sa nangungunang kritiko sa isinusulong na Senate Bill 1979 ni Senador Risa Ontiveros o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ang DepEd Order 31 at ang panukalang batas na ito ay naglalayong mabawasan daw ang mga kaso ng pagbubuntis sa mga kabataan pero maling-mali ang nakapaloob na pamamaraan, sabi ni Sereno dahil nagsalita na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pagkontra sa nabanggit na panukala ay susunod na rin ang DepEd na ipatigil ang pagpapatupad ng comprehensive sexuality education sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Ako si Bal Gonzalez, DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga, Pilipinas! Ala ko ba umamin na si dating Justice Sereno na nagkamali ho siya. Interpretasyon niya lang daw ho, wala doon ho sa panukala. Yung binabanggit niyang pagtuturo ng masturbation sa 0 to 4 years old. Kahit naman ho siguro di ba common sense naman yun? Batang ganun ang edad tuturuan ho. Ay, sus, may ginoong buhay to. Ay, di ba po, papaalam na ho tayo. Muli sa ating mga kababayan, ang ating pong panawagan magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. At alam naman natin na malaking tulong ho ang pagtatanim ho ng kawayan para mapigilan natin ang erosion at pagkapinsala ho ng mga gubat. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Irish writer, polemist at critic na si George Bernard Shaw. Ang sabi niya, hatred is the coward's revenge for being intimidated. 2x2 at ACS Balita, susunod na Indian sa Wild. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto bago mag-ACS ng umaga. Red Horse X